Pinagpalang araw sa iyo. Tinatalakay natin ngayon sa bidyong ito ang ika-6 na utos. Huwag kang papatay o you shall not murder. Umaaring isipin mo hindi yan para sa akin. Pero kung tutuusin, lahat naman tayo ay nagkaroon na ng pagkakataon na magalit dahil nagawan tayo ng hindi tama. Pero kung ikaw ngayon ay may daladalang galit sa puso mo sa isang tao o meron kang ininsulto na iyong kapwa o minaliit ng mga ibang tao, katumbas na rin yan ng pagpatay. So para mas maunawaan mo ang aralin na ito, panoorin natin ang bidyong ito. I was only 5 years old when my world fell apart. My parents separated and it became a season of relentless hardship for my mother. She lost her business, her income, and discovered that my father had a secret first family. We lost so much that I can still clearly remember my mom saying, wala na tayong bahay, or we no longer have a home. Because of our situation, my mom's family lovingly took me in. My grandmother and aunt cared for me until eventually I was legally adopted by my aunt. I also grew up with my uncle's family who were followers of Jesus. Growing up in a Christian household, I became the model church kid. I was an honor student at summer Bible camps and even taught other children. But while my head was full of scripture, my heart remained empty. Jesus wasn't real to me. He was just a character in a book. Outside the house, I lived a double life. I mirrored my classmates, cursing, drinking, and seeking validation from the world. When I moved into a dorm for college, the freedom I longed for became my downward spiral. My weeks began with Tuesday night clubbing and often ended in blackouts where I didn't even know how I got home. I jumped from one relationship to another, searching for a love that always seemed out of reach. Then came the scariest moment of my life. I discovered that I was pregnant. I was just 20 years old at that time and about to graduate from college. Clueless and terrified, my then boyfriend and I decided to abort the baby. That was the darkest season of my life. I was overwhelmed with great fear and shame. At night, I would cry until I felt numbed and exhausted. Every time I saw a baby, I would think that what my baby could have looked like. The trauma had left me deeply insecure. I condemned myself, saying, I'm a murderer, I killed my own child. My guilt was unbearable. I convinced myself I would never marry because no man could ever truly accept me if he found out what I had done. So I carried this secret like a lead in my chest. I avoided family gatherings, special occasions, and just hid inside myself in the dorm. Depressed and alone, I turned to God and asked, God, are you even real? In time, I crept back into church, not for community, but for sanctuary. I chose a place where no one knew my name, sitting at the back Sunday after Sunday, avoiding eye contact. 2 years later, a cousin invited me to a small group. It was there during a period of prayer and fasting that I asked God what is truly meant to love Him. God led me to John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. That was the moment head knowledge descended into my heart. My eyes were open to the truth that Jesus' sacrifice on the cross meant that He loves and accepts me unconditionally. He has forgiven me of all my sins, and only He can give me the healing and restoration I have been longing for. His commandments are there not to restrict me, but to protect me and give me the real freedom to enjoy His plans for me. So, from a complacent and disobedient believer, I became a true committed Christian. When I sincerely surrendered my life to Him, Jesus walked with me daily, gently breaking the chains of my shame. God led me to the discipleship group to guide me and help me grow in my relationship with Him. I slowly opened up about my past to my discipler who helped me restore my identity in Christ and overcome my struggle with pornography and other struggles that led me to sin.
It was not easy. I still stumbled time and again, but she was there to remind me of God's truths and promises. Eventually, I was challenged to serve God by leading my own D group. Again, the guilt and feelings of unworthiness hunted me. But God empowered me, and He put in my heart a burden for young people because I once was like them, lost and alone. In 2010, I began leading my own small group. Then I started volunteering in Elevate PUP, or Polytechnic University of the Philippines. In 2013, God called me to be a full-time campus missionary in Elevate, where I was able to minister to more students in UBelt. In God's providence, while serving in church, I met a godly man named Vlad. My friendship with Vlad grew, and through the guidance of our spiritual mentors, we entered into a committed relationship. I knew I had to tell him the truth about my past. When I told him everything, he accepted me without hesitation. God used Vlad's love for me to confirm even more God's unconditional love, restoration, and redemption in my life. Vlad and I got married, and God blessed us with 3 little men of God in training, our sons, Peter, Paul, and Philip. Praise God. We served together at CCF Imus, where my husband now serves as an overseer. God had turned my mess into His message. The sins I once tried to hide are now very stories I use to testify God's greatness. My life is no longer defined by mistakes, but by this truth. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Galatians 2:20. My name is Sel Dungo, and to God I give all the glory forever and ever. Amen. Amen. Bigay po natin ang glory, pinamataas na papuri sa ating Panginoon sa testimony na ating pong narinig. Pagpapatuloy tayo ng topic ng 10 Commandments. So tayo po ay nasa ika-6 na kautusan. So yung unang 4 po ay ito'y patungkol sa Diyos, itong relasyon natin sa Diyos, at simula sa ika-5 hanggang sa ika-10, yan naman yung relasyon natin sa isa't isa. So, nandito na po tayo sa ika-6, no? At kung mapapansin nyo, yung from ika-6 hanggang ika-10, ito po yung mga donut series. Yan, puro donut, donut, donut. Para ayaw tumawa ng mga, nagpapatawa po ako. So, dito po tayo sa pang-6. Ito po yung topic natin today. No? Do not murder, respect God, respect life. Pwede po ba natin ulitin? Siguro itatanong, ano bang connection? Di ba Mother's Day ngayon? Tapos ang ating topic is do not murder. Yan ba'y dahil magkatunog yung dalawa? Mother, murder. Happy Mother's Day. Pero alam niyo po, may connection yung dalawa. Alam niyo po kung bakit? Dahil yung do not murder, no, yung utos ng Panginoon ay ibinigay niya sa atin dahil mahalaga ang buhay. No? God is the giver of life. Galing sa Kanya yung buhay. At ang blessing nito, idinaan niya yung buhay na yon sa ating mga nanay. Di po ba? Sila yung ginamit ng Diyos. Sila yung nagpasan sa atin for 9 months sa kanilang sinapupunan dahil sa loob pa lang ng tiyan ay binuo na ng Diyos tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay. So blessing po yung mga mothers kasi kung wala sila, hindi tayo mabubuhay. Hindi natin ma-appreciate yung buhay na binigay ng Diyos kung wala yung mga nanay. O, di ba? Na-connect natin. So ano po yung topic natin ulit? Do not murder, respect God, respect life. So ito pong utos na ito, relevant pa ba itong commandment na do not murder? Kanina po umaga, pinakita yung listahan ng mga serial killers, ilan na yung mga namatay, ilan na yung nag-suicide. No? So hindi ko na yung papakita kasi malulungkot lang tayo. Pero ang alam natin,
Dito sa panahon na ito, no, marami ang mga tao, napansin nyo, hindi na takot pumatay. Para pong yung buhay ng tao, para na lang manok kung mamatay. Araw-araw makakarinig tayo sa balita, pinatay si ganito, hinold up si ganito, ni-rape si ganito. So ano po ibig sabihin nito? Yung mga tao, hindi nila alam yung kahalagahan ng buhay. Kaya po yung 10 utos, kaya ito binigay ng Diyos sa atin, para matutunan natin siyang i-worship. Paano yon? Kasi po habang sinusunod natin yung utos ng Diyos, kagaya ng do not murder, mas nire-reveal niya yung sarili niya sa atin. At kung nire-reveal niya yung sarili niya sa atin, mas alam natin ngayon kung paano siya i-worship. For example, tingnan po natin itong commandment. No? The command is, you shall not murder. Exodus chapter 20, verse 13. Yung pong salitang murder sa Bible, no, ay may iba't ibang pagkakatranslate sa Hebrew word. So sa verse 13 ang gagamitin po natin, yung pagkatranslate doon is ratsak. Pakibanggit po natin, ratsak. So yan po yung pagkatranslate. No? Ano ba ibig sabihin ng ransak? So literally, murder refers to the unlawful, sinful taking of innocent life. So inosente, walang kamuwang-muwang yung tao, nagdadaan lang siya sa kalye, so may nagka-interest na hold upin siya, hindi niya binigay yung kanyang wallet. So itong mga taong ito, pinatay pa yung tao, inosente. So yan po yung nangyayari sa panahon natin ngayon, kaya nakakalungkot po. No? Pero isipin nyo rin, inutos ng Diyos na huwag pumatay. Pero meron din tayong mababasa sa Old Testament na ang Diyos mismo, pinapatay niya yung mga bansa na ganito, na yung lahi nila ganito, mula sa magulang hanggang sa anak, pati yung mga hayop. May nabasa po ba kayong ganon sa Bible? So do not murder, and yet, no, God commands to murder yung killing ng mga nations. So ano po ibig sabihin nun? Let me explain to you. No? Dito po, halimbawa, ito yung picture ng Sodom and Gomorrah. So dito, I can say to you that God's act of judgment is never unjust. Hindi po unjust yung ginagawa ng Diyos. I-explain ko po maya-maya. No? So these are righteous acts of divine justice from the one who is the giver and rightful owner of our life. Kanino ba galing ang buhay? Sa ating Panginoong Diyos. So ibig ba sabihin nito, dahil galing sa Diyos ang buhay, ay kaya niyang ipapatay yung iba na ayaw niya? So ito po yung bibigyan ko ng dalawang kwento sa Old Testament na kung saan very compassionate ang ating Diyos. So, kilalanin po natin siya sa Genesis chapter 15, verse 13. Sabi po niya dito, God said to Abraham. Sino po si Abraham? Ito si Abraham. Ito yung nung hindi pa siya tinawag na Father of all nations, nung tinawag na siyang Father of all nations, naging Abraham yung kanyang pangalan. So dito, Abram pa yung tawag sa kanya. Sabi niya, know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed for 100 years. So sino po kaya yung tinutukoy niya dito? Ang Israel. No? So ang Israel, napunta sila sa Egypt, at sa Egypt sila po ay naging alipin. Gaano po katagal? 400 years. No? So ngayon may significance yun. Tingnan natin. But sabi niya, but I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions. Saan po nangyari yon? Sa Exodus. Sa Exodus, ginyadge ng Panginoon. Nagkaroon ng 10 plagues sa Egypt. No? Hanggang sa pinaalis o pinalaya na nila ang mga Ehipsyo, ang mga Israelites mula sa Egypt. No? At may dala-dala pa silang, binigyan pa sila ng possession. Sige, alis na kayo. Dalhin nyo na itong mga, kung ano meron kami. No? Dahil sa plague, sunod-sunod na salot na naranasan ng Egypt. So ngayon, ito po ay sinabi ng Diyos kay Abraham
bago pa nangyari. No? So dito natin makita na ang Diyos natin, He is all-knowing. Alam na niya yung mangyayari in the future. So verse 15, sabi niya, as for you, you shall go to your fathers in peace. Anong sinasabi ng Diyos dito? Ikaw, hindi mo na yun maaabutan. Mamamatay ka na, Abraham. No? Sabi niya, you will be buried at a good old age, then in the fourth generation. So kanina, 400 years. No? Ngayon, fourth generation, this is, kasi one generation sa kanila is 100 years. So, 4 generations din ito. So sabi niya, after ng 4 generations, they will return here, no? Referring to Canaan. So bago pa yung promised land, pinakita na ng Diyos kay Abraham, ito yung promised land. Kaya lang yung mga Israelites, sabi niya, yung lahi mo, magiging alipin mo na sila 400 years sa Egypt. Ano po yung reason? Sabi na dito, they will return here, no? After 400 years, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sinacrifice ng Diyos ang Israelites. Kasi ang iniisip natin, favorite ng Diyos ang Israel. Totoo po yon. Pero hindi ibig sabihin niyan, hindi na niya pinapansin ang ibang bansa. So dito, in the case of the Amorites, no, kung bakit binigyan sila ng 4 generations o 400 years para magsisi sa kasalanan nila. Sino ba yung mga Amorites? Sila po yung mga galing sa mga lahi ni Canaan. No? Sila yung tinatawag na Canaanites. So ano po yung ginagawa nila? Gaano kasama itong taong ito, ang mga taong ito, ang mga lahi na ito? Sila po yung nag-offer ng kanilang anak sa kanilang Diyos. Kayo ba kaya niyo ang inyong anak sunugin para ialay sa Diyos nila nung panahon na yon? So ganun po kasama yung lahi na ito. Sila din ay mga idolaters. No? So ang mga sinasamba nilang mga Diyos, si Amuru, si Baal, si Astoreth. Sila din ay may ritual ng tinatawag na ritual prostitution. No? So sila ay dinidisplay nila yung sensuality sa high places. At higit sa lahat, sila din ay very cruel people. So ibig sabihin, ang Diyos naghintay siya ng 400 years para magbago. Tingnan po natin yung kung sino ang Diyos. No? Na hindi siya yung tipo na unjust. Exodus chapter 34 verse 6. Sabi na dito, the Lord God, is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet He will by no means leave the guilty unpunished. So anong sinasabi dito ng Diyos? Nagbibless siya sa mga taong sumusunod sa Kanya for 1,000 years. Pero sa mga hindi sumusunod sa Kanya, yung mga guilty, sabi niya, ay He will not by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of the fathers, so yung kasalanan ng tatay, onto the children and onto the grandchildren to the third and fourth generations. So ibig sabihin, naghintay ang Diyos 4 generations. 3 or 4 generations na sana magbago yung mga taong ito. Kaya lang, sadly, hindi sila nagbago. Kaya yun yung righteous judgment ng Diyos. Pinagbigyan sila ng 400 years. Imagine mo yon. Ganon din po sa pangalawang kwento sa Book of Jonah. Alam naman natin yung kwento ng Book of Jonah. Di po ba pinadala ng Diyos si Jonah sa Nineveh? So sa Nineveh, nakita ng Diyos yung kasamaan. Cruel din yung mga tao dito. No? Kumbaga ang tinawag silang blood city. Kasi laging tinotorture, very brutal yung kanilang ginagawa sa kalaban nilang bansa. Pero, sabi ng Diyos, Jonah, punta ka dun sa Nineveh para warningan sila. Kung hindi, huhusgahan ko sila. No? So si Jonah, ayaw niyang sumunod. Tama po ba? Alam niyo ba yung kwento na yun? Di ba? Bakit ayaw niya sumunod? Kasi alam ko, Lord, na very compassionate ka. Kapag winarningan ko sila, patatawarin mo sila. Kaya anong ginawa ni Jonah? Hindi siya sumunod. No? Pero hanggang sa pinakain siya sa malaking isda,
Pero nagsisi siya, bumalik, winarningan. At ito yung nangyari. Nung winarningan niya yung mga taga Nineveh, sila po ay nagsisi. Kaya ang sabi ng Diyos kay Jonah, should I not have compassion on Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know the difference between the right and left hand, as well as many animals. So ano pong sinasabi na dito? Kapag ang isang bansa ay nagsisisi, hindi na yon i-judge, hindi na yon iparurusahan ng Diyos. No? So ano pong sinasabi nito? Alam niyo po ba, even in the New Testament, ganun pa rin yung Diyos. Napakahaba ng pasensya niya. Di po ba sa atin, minsan lang magkamali yung asawa niyo o kaya yung anak niyo, ang taas-taasan ng boses niyo, madali kayong magalit. Pero tignan niyo ang Diyos. Dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is, ano po yung word? Patient. Kanino? Toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. So hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. No? Siya pa rin ay compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth, forgives iniquity, transgression, and sins, at higit sa lahat, patiently waiting for us to repent. So bakit ko po in-emphasize ito? Ako po, yung dati kong paniniwala, ay napaka-deboto. No? Kagaya ng ilan sa inyo. So kami po, ng lola ko, every Sunday ay pumupunta dun sa simbahan na yon. Hindi ko nababanggit, alam niyo naman kung ano yon. No? So after po ng service, no, kami po ay pipila dun sa mga may pinupunasan. Meron po bang nakagawa sa inyo nun? Pinupunasan nyo tapos, hahalikan mo. No? Ganun po kami ka-devoted ng lola ko. Kaya ako, 3 times akong sinyera ng gospel. And 3 times kong ni-reject ang gospel. So imagine niyo parang yung mga nagsishare sa akin, mga classmates ko, may isang nakita lang ako na gusto niya akong sharean. No? Alam po sinasabi ko, huwag mong i-share sa akin yan. Dahil kung ano yung kinagisnan kong paniniwala, doon ako nabuhay, doon na rin ako mamamatay. Meron po bang ganito sa inyo ngayon, nakagaya ng paniniwala ko? Di ba ganun yung ano natin, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Until sa awa ng Diyos, sa pagpapasensya ng Diyos. Yung pang-apat, hindi ko alam. Nakaupo lang ako sa isang sulok nag-aaral. College, first year college po ako noon. Bigla niyang sinyer yung 4 spiritual laws. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam niyo po, hindi ko maintindihan yung sarili ko nung oras na yun kasi parang sumusunod ako. No? Nung nilid niya ako sa prayer, sumunod din ako sa prayer. So doon mo makikita na hinintay ng Diyos ang matagal na panahon para magkaroon ako ng relasyon sa Kanya. So ano po yung point ko dito? Ang point ko dito, ang Diyos, hindi siya cruel na Diyos. Siya ay Diyos na very compassionate. Hinihintay niya tayo na magbalik loob. Noon pa man sa Old Testament, hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Kaya po, 2 lang po yung point natin sa gabi na ito. Una, do not murder, respect God, respect life. Bago ko po ituloy ito, sino po sa atin ay parang meron ng, kumbaga, nakapatay na. No? Hindi po ng ipis, hindi ng daga, hindi ng lamok. Meron ba dito? Huwag na kayong magtaas ng kamay. No? Bakit? Kasi feeling natin, hindi naman ako pumapatay ng tao, kaya siguro hindi naman para sa akin ang message na to. Ganon din po yung inisip ko. Ano ba to? Bakit ito yung binigay na topic sa akin? Do not murder. Alam mo, sa tingin ko, sarili ko, mabait naman ako.
Masyado pong tinataas ang sarili. No? Pero sa totoo lang, kung ikumpara mo sa ibang mga bata nung panahon nun, sabi ko, mabait naman ako, hindi ako gumagawa ng masama. At totoo po ito, hanggat hindi ako natutong mag-drive. Sino po dito yung mga nagda-drive? Kayo po ba pag nagda-drive, dumadating yung panahon na umiinit ang ulo nyo sa mga sasakyan na sa palibot ninyo? Dati po tahimik akong tao, pero nung natuto ko mag-drive, nagsasalita ako mag-isa sa loob ng sasakyan. Sino pong nakaka-relate? Ito na naman, magkakat na naman ito. Ito na naman, ang bagal-bagal, nag-overtake ang bagal. Di po ba nagsasalita ka mag-isa sa loob ng sasakyan? Dati, wala akong problema. Kaya po, sinasabi ng Diyos, oo anak, hindi ka nga pumatay ng tao. Pero sa kinikimkim mo sa puso mo, pumapatay ka na rin ng tao. Kaya tingnan po natin itong una, respect God. So to respect God is to value human lives. Alam niyo po ba na mahalaga sa Diyos ang buhay ng tao? Bakit? Because God is the giver of life. Galing sa Kanya yung ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung hindi yan ibinigay ng Diyos sa atin. No? So kami po ay 9 na magkakapatid. Imagine niyo, no? Kaya napaka-blessed namin sa nanay namin. Sino po ba dito yung mga ganun din yung bilang nyo? 8 pataas na magkakapatid. Meron din, no? So, nung pong panahon natin, ang tawag doon is family planting. Ngayon, family planning na, ayaw na magkaanak ng mga mag-asawa. Nung panahon na yun, family planting, paramihan. Mga kapatid ng nanay ko, lahat sila, 7, 8, 9, 10. Paramihan, no? Pero dito, alam naman natin yung buhay natin ay galing sa Panginoon. Saan po yan nakasulat? Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So sa simula't simula, no, involved na si God sa ating buhay. Hinihipa niya tayo, no, the breath of life. At doon tayo nagkaroon ng buhay. So if God is the giver of life, kung galing sa Kanya yung buhay natin, ina-expect niya na gamitin natin yung buhay natin para sa Kanya. Sabi nga nung iba, our life is a gift from the Lord, and what we do with this life is our gift to God. So kailangan pong, dahil galing sa Diyos ang buhay na ito, ina-expect niya na gamitin natin ito to please Him and to worship Him. Kaya sa Psalm 139, for you form my inward parts, you wove in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Ganun po tayo nilalang ng Diyos. Hindi lang ibinigay niyang buhay natin, talaga pong very delicate, very wonderfully made by the Lord. No? So yun po. No? Kaya when you think about your life, think about how miraculously, no, we were created by the Lord. Hindi lang tayo basta-basta. In fact, yung mga doctors namamangha dun sa complexity ng ating katawan. Kaya po sabi po ng isang doktor nung nagpapacheck up kami, sabi niya, alam mo, napakaganda ng design ng Diyos sa buhay ng tao. Kung hindi lang talaga, kaya nagkakasakit ang tao dahil sobrang abuso nila sa katawan nila. Kaya nagkakasakit. Pero kung hindi natin inaabuso yung sarili natin, sabi niya, merong 3 times na protection ng Diyos na nilagay sa ating katawan na hindi tayo basta-basta magkakasakit. So, ibig sabihin, sumusobra na tayo. Hindi natin pinapahalagahan ng ating buhay kaya nagkakasakit na tayo ngayon. No? So, next point. So, God is the giver of life, and we need to value human lives because we are created in the image of God. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sino po yung kamukha niya? Nakikita nyo ba ang Diyos sa buhay ng taong katabi nyo? Pero sabi dito, we are created in the image of God.
Genesis chapter 1. Sabi, then God said, let us make man in our image. No, referring to the work of the Trinity. According to our likeness. And let them rule over the fish of the sea and over the birds. In other words, binigyan ng trabaho. No? And verse 27, and God created man in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. So tayo po ay kinreate in the image of God. Ano ibig sabihin nun? Kamukha ba natin ang Diyos? Hindi po sa forma. Kundi we are mirroring. Tayo ay mirror, sumasalamin sa divine attributes o divine qualities ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kapareho natin ang Diyos na mayroong intellect, mayroong emotion, mayroong creativity, meron tayong relational capacity, at meron din tayong free will. Kaya nung nilalang tayo ng Diyos, nilagay sa atin lahat yun para makarelate tayo sa Kanya. Dahil pareho tayo sa aspeto ng mga bagay na yon. Kaya dahil doon, life is sacred. Naniniwala po ba kayo? So kung sacred ang buhay, hindi yan basta-basta pinapatay. Hindi basta-basta yan tinatanggalan ng buhay. Dahil bawat buhay ay mahalaga sa Diyos. Ang bawat tao ay may dignidad. Kaya po kapag pinatay mo ang isang tao, dinishonor mo ang Diyos. Kaya po dito, sinasabi niya kailangan nating mabago yung ating pananaw kung paano natin tinitignan yung mga tao ngayon. Paano yon? Kahit yung mga difficult coworker mo, no? Meron ba kayong hindi kasundo na katrabaho? So sabi niya ngayon, kung naiinis ka sa taong yan, baguhin mo na yung mindset mo. Tignan mo siya bilang bearer of Christ's image. Dala-dala niya ang image ng Diyos. Kailangan lang niyang makilala si Jesus, pero dala-dala niya yung image ni Jesus. Kaya po, baguhin na natin yung pananaw din natin sa mga strangers on the street. Misa kasi pag nakita tayo ng mga tao, naku, baka hold-upper yan. No? Ginajudge na agad natin. Baguhin na rin natin yung pananaw natin sa mga tao na nagdi-disagree sa atin. No? At lalo na yung mga tao na nakasakit sa atin. At dito po, nilagay ko yung 5 Ds. Ito yung mga taong ang hirap makisamahan. Ano po yung una? Demanding. Basta na bang pakisamahan yung taong demanding? Pangalawa, disappointing. Pangatlo, difficult people. Pangapat, destructive. Panglima, disrespectful. So ito daw yung mga tao, no? Na mga ang hirap pakisamahan. Pero sinasabi ng Diyos, if you harm these people is to dishonor the one whose image they carry. So ibig sabihin, magiging iba na dapat ang tingin natin sa tao. Hindi natin dapat siya na tinitignan na kaaway mo, no, nakakainis, mahirap pakisamahan, kundi dapat ko na pala siyang mahalin. Kaya tignan niyo po dito sa kasunod. Genesis chapter 1 pa rin, verse 28. God blessed them. So nung kinreate niya yung tao in His image, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. So dahil man is created in the image of God, sabi niya, magpakarami kayo. I-duplicate nyo, i-multiply nyo yung image ko. Yung utos, hindi lang kayo magpakarami bilang tao, kundi paramihin nyo yung image bearer, no, ng Diyos. So bawat tao ay dala-dala niya ang imahe ng Diyos. Ngayon, nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi nasira yung image na yon. Nagkaroon lang siyang konting distortion na pwede pang maayos kung makilala niya si Jesus. So, nag-catch pa yung point? Bawat tao, hindi lang dito sa loob ng church, paglabas nyo mamaya, lahat ng tao makita nyo, yan ay nilalang sa wangis ng Diyos at ang buhay niya ay galing sa Diyos. So, hindi dapat natin yan minamaliit, hindi dapat natin yan sinasaktan, hindi natin dapat tayo nagagalit sa kanila. Dahil
We disrespect God when we destroy life. So paano ba nadidestroy ang buhay? Pag pinatay mo, pag sinaktan mo, pag ni-rape mo yung tao, pag ninakawan mo, those are things that destroys life. Kaya dito sabi niya, God hates murder. Ayaw ng Diyos ng pagpatay. Kaya dito sa Proverbs 6:16 to 19, sabi niya, may 6 na kinamumuhian ng Diyos, 7 na kasuklam-suklam sa Kanya. Ano yung mga yon? Haughty eyes, lying tongue, pangatlo, hands that shed innocent blood. Kasuklam-suklam ang isang taong pumapatay. Kaya never na tayo ay kumitil ng buhay ng isang tao. Deuteronomy 19 verse 10, so innocent blood will not be shed in the midst of your land. Ayaw ng Diyos na may mamatay, may dumanak ng dugo, no? Which the Lord your God gives you as an inheritance. So, ibibigay ko sa inyo ang promised land, pero siguraduhin ninyong huwag kayong papatay doon ng mga inosenteng tao. Okay? Bakit? Dahil Genesis 9:6, whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. Kung pumatay ka ng tao, buhay din ang kapalit niyan. Bakit? For the image of God, for in the image of God, He made man. So dapat, with this lesson, no, makikita natin that murderer will not go unpunished. Lahat ng mga murderer, sigurado yan, mapaparusahan. Hindi yan pwedeng mabaliwala. May consequences. Buhay sa buhay ang kapalit niyan. Ngayon, sabihin nyo nga, hindi naman ako mamamatay tao. Pero ito yung dinugtong ni Jesus. Nilawakan niya yung konsepto ng murder. Matthew chapter 5, verse 21. You have heard in the ancients were told, you shall not commit murder. So ito yung pang-anim na utos na galing kay Moses. And whoever commits murder shall be liable to the court. So siya ay mapapakulong. No? At minsan, ang husga sa kanya ay papatayin dahil yun yung parusa. Pero ang sabi ni Jesus, nung narinig nyo yon, pero ito naman yung sinasabi ko. So hindi niya kinukontra yung unang utos, in-expound lang niya. No? Ni-level up niya. Ano yung pag-level up? But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Ibig sabihin, pareho lang, kamatayan din yung parusa. Tanungin ko po, sino po sa atin ang hindi pa nagagalit sa buong buhay niya? Meron po ba dito? Siguro po abnormal yung ganon. Di ba? Yung iba nga sa inyo, nagalit kanila lang. Papunta dito, nag-away kayong dalawa. Nagalit ang isa. No? So hindi po natin maiwasang hindi magalit. Kaya sabi niya, guilty tayo. No? Everyone who is angry with his brother, he shall be guilty before the court. Pangalawa, whoever says to his brother, you, good for nothing. Alam mo po ba ibig sabihin ng good for nothing sa original translation? Raka. Ano po yung raka? Empty head. Ibig sabihin, walang laman ang utak mo. So pag sinabi mo daw, pag inunsulto mo yung tao na wala kang kaalam-alam, anong tawag doon? You shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool. No? So ito naman, minamalit mo yung tao, feeling mo superior ka. Anong sabi niya dito? You shall be guilty enough to go into the fiery lake. So ang tatlo po yung sinasabi dito ni Jesus. Sinasabi niya, hindi, ang murder ay hindi yung actual na pagpatay lang. Ang murder nagsisimula sa puso. Kapag nagalit ka, kapag ininsulto mo yung tao, kapag minaliit mo yung tao na sinasabi mo sa kanya na ganito ka. No? So kapag ganun daw tayo, sabi niya, we are guilty of murder. Kaya po dito,
sinasabi niya, kapag naghalit ka sa isang tao, kapag ininsulto mo, kapag minaliit mo, at kapag nagtanim ka ng galit, o kaya kinancel mo siya online, no? Kasama ba yon? Cancel culture? Ayaw ko na sa'yo. Ano na yung tawag doon? Hindi na kita i-friend. No? Nagawa na po ba natin ito sa buhay natin? Kinancel mo yung isang tao kasi ayaw mo na siyang makita, ayaw mo na siyang makausap. Sabi ni Pastor Bong, mas matindi pa nga yun. Parang sinabi mo, tinuturing na kitang patay, ayaw na kitang makakausap pa. No? So lahat ng yon ay bahagi ng murder. Kaya to respect life is to protect our hearts from anger. Bantayan natin ang puso natin. Meron ba dito magagalitin? Konting kibot lang nagagalit. Sabi na dito, bantayan mo yung puso mo kasi dyan nagsisimula yung murder. Kung yung sunog, yung apoy, nagsisimula sa maliit, kapag diyan naingatan, lalaki at makakasira ng buhay. So, ang issue dito is not just violence, it's anger. Not just killing, it's hatred. Not just actions, but attitude. So, qualified na pala tayo. Hindi, sinabi natin kanina, hindi tayo nakapatay ng tao. Pero pwede pala tayong makapatay sa puso pa lang. Sa isip pa lang. Pag nagalit ka, ininsulto mo, minaliit mo yung tao, murder na rin po yan. So ano ibig sabihin nito? Murder begins in the heart. Nagsisimula sa puso. No? It begins when anger is left unchecked. Galit ka. Hindi mo siya inayos. Titindi yung galit mo. Bitterness is allowed to grow. So, magsisimula yung murder kapag hinayaan mo yung bitterness na yan na kimkimin mo sa puso mo. Tinatanim mo siya sa puso mo. Lalo na yung resentment is nurtured instead of release. Hindi mo siya nirelease sa Panginoon eh. Tinago mo. Kaya, nung dumami na yung sama ng loob mo, bigla ka ngayong sasabog. Until na nakapatay ka na. Hindi sa action, kundi sa mga salita natin. So murder also happens when we dehumanize someone. Parang hindi mo siya tinuturing na tao. No? We reduce them to a label or insult. Ini-insulto mo, parang ganyan lang yung mga taong yan. No? Huwag kang makisama dyan. Mga ganyan talaga yan. No? So nililabel mo yung mga tao. Ano pa? We secretly wish harm upon the people. Kanina po nakwento ko yung time na yung asawa ko ay nililigawan ko pa lang. So matagal na po yun. So nung time na yun, wala pa kaming sasakyan. So nagko-commute lang po kami ng jeep. Sumasakay kami ng jeep. Sino po isa yung sumasakay ng jeep? Tingnan ko lang familiar kayo sa jeep. Di kotse pala yung mga tao rito. No? So yung jeepney, dalawa na lang yung kulang. So kami yung sasakay. Diba? Pagsakay namin, naalis na. So, nauna pong sumakay yung wife ko. So umupo siya doon sa katabi ng babae. So yung wife ko, tapos may bakante dito, tapos may lalaki. Yung lalaki medyo malaki katawan. No? So ngayon, nung nakaupo na yung wife ko, ako na yung uupo. So nung uupo na akong ganun, kalahati lang yung nakaupo. Naranasan niyo po ba yung ganon? Masarap ba yun? Di ba, sakit-sakit nun. Tapos nakaganon yung paa mo dito. Ito lang yung So sinabi ko po doon sa katabi, Kuya, pwede po bang umusog lang ng konti? Para lang makaupo ako maayos. Anong sabi niya? Sabi po nung lalaki, masikip na nga dito eh. Pero nakikita ko po, yung paa niya, nakaganon yung nakahiwalay. Pero pwede naman niyang, iniisip ko, baka mabasag pag no? Kaya sinayaan ko na lang. Sa tiniis ko. No? Hanggang sa medyo malapit na doon sa pupuntahan namin, bumaba na siya, nagpara. Ay, salamat. Sabi ko, makakaayos na rin ako upo. Pero alam niyo, nung bumaba siya, inapakan niya yung pa ako. Sinadya niya talaga. No? Para ipakita niya na iniinis mo ako kanina. Hindi ko naman siya iniinis. Tinapakan niya yung pa ako,
Tapos nung nakababa niya siya, tumingin pa sa akin ng masama. So ibig sabihin, galit pala siya sa akin. No? So kayo po, kung naapakan kayo, how would you react? Thank you. Ganun ba? Abnormal naman tayo kung ganun. So ako, mahinaw na akong tao, hindi ko siya, pero yung mukha ko talaga, gusto ko magalit. No? Pero siya, pagbaba niya, tinignan pa niya ako ng aasar. No? So ito po, in-apply ko to. I wish harm to that person. Sana mabangga ka. Christian na po ako noon, kaya guilty ako sa murder. No? So nung pagbaba, nung pong patingin niya sa akin, no, biglang tingin niya doon sa lalakaran niya, may jeep. At muntik na siyang mabangga. Sabi ko, buti nga. So yun palang mga ganon ay hindi dapat na nanggagaling sa atin. Dahil paraan na rin yun na nakakapatay tayo ng tao. Kaya po sabi na dito, you may never raise a weapon, kagaya ng baril o knife, but if you carry hatred in your heart, you are walking in the same direction. So walang pagkakaiba. Ang taong pumapatay ng may baril o panaksak, doon sa taong bit na bit niya yung sama ng loob sa kanyang puso laban sa ibang tao. Kaya po sabi sa 1 John chapter 3 verse 15, everyone who hates his brother is a... Oh. Do you hate your brother? Meron pa dito, you hate your brother or somebody else? Anong tawag ng Bible? You are a... Wow. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Wala siyang buhay na walang God. Ibig sabihin, hindi siya saved. Wow. So kung ang anger is equivalent to murder, siguro ang dami na nating napatay. Tama po ba? Kaya nga sabi ko, nung nagdadrive ako, kung nakakapatay lang yung high beam, di ba? Ginaganyan mo pag naiinis ka sa driver, parang iniisip ko na parang baril yun na sa inis mo. So dami ko na palang napatay na jeepney driver, yung mga nagmomotor na kung ganun na ganun sa harapan mo. No? So yun po yung sinasabi niya dito. No? So yung anger includes unrighteous anger, simmering resentment, explosive temper, yung bigla ka na lang nagagalit, refusing reconciliation, no? Silent hostility. Tahimik ka nga pero inaaway mo yung tao, galit na galit ka sa tao. And wishing harm on someone. So nagawa ko na yan. Hatred, bitterness, unforgiveness. Nandyan na naman yung cancel culture. Prejudice, personal vendetta. No, ito yung gumaganti ka. And delighting in another's suffering. No? Pag may nangyaring masama doon sa tao, masaya ka. Bagay lang sa iyan. So yung mga ganun pala, they are considered murder according to the verse sa Matthew chapter 5 na sinabi ni Jesus. Ano pa? Verbal destructions. Nangiinsulto ka para maliitin yung tao. No? Character assassination, slander, gossip. Ito yung may gift of tongues. No? That destroys reputation. Public shaming. Yun yung sa online. No? Dehumanizing language. Bisa kasi sa online, di ba? D-group nyo. Tapos may chat group kayo. Tapos meron kayong kinaiinisan doon, gagawa kayong panibagong chat group para pag-usapan yung tao yon. Sino yung mga guilty? Yan, daming guilty na gano'n eh. Para pagpatayin na pala yon. Kaya po sabi na dito, notice, before hands shed blood, the heart has already drawn the knife. So gano'n ang galit. Kaya murder is not merely an action, it is a condition of the heart. So to respect life, we need to protect our hearts from anger, but we also need to pursue reconciliation. So dito na po tayo magkakaroon ng hirap na sitwasyon. No? Bakit? Sabi po sa Matthew chapter 5, yung kadugtong kanina, sabi ni Jesus, after niyang sinabing yung anger, yung insult, at saka yung degrading words, no? Ito yung sinabi niya, therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there
remember that your brother has something against you, ano daw dapat gawin? Leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. So naapektuhan pala yung worship natin kapag merong tayong hindi kasundo. Take note, hindi ito yung ikaw yung may sama ng loob dun sa tao, kundi yung tao ang may sama ng loob sa iyo. Gets you po ba yun? Hindi ikaw yung may kasalanan. Yung taong yun, galit sa iyo. Pero sabi ng Matthew chapter 5, sabi ni Jesus sa verse 23, kung sasamba ka sa akin, pero meron kang nabalitaan na merong tao may sama ng loob sa'yo, iwan mo muna yan, puntahan mo yung tao, pagkatapos makipagkasundo ka at doon ka mag-worship sa akin. Madali po ba yun o hindi? Palagay ko po, hirap yung marami sa atin. Hayaan mo siya, kung ayaw niya akong kausapin, bahala siya doon. Basta ako, mag-worship ako kay Lord. Pero ang sinasabi ng Lord, anong sinasabi niya? We cannot be right with God if we are wrong with other people. Kahit worship ka ng worship, kahit serve ka ng serve sa Lord, kung alam mo na hindi tama yung puso mo sa ibang tao, hindi ka magiging tama sa Diyos. Ibig sabihin, may tama ka. Kailangan mo ayusin yung tama mo. So paano natin ipo-pursue yung reconciliation? Take the initiative to make things right. Misa kasi, hayaan mo, siguro kung magsalubong kami, will na ni Lord yun, kakausapin ko na siya. Hindi po yun ang paraan ng Diyos. Paraan ng Diyos, take the initiative to make things right. Pangalawa, admit when we are wrong. Tayo ba madali tayong i-admit yung pagkakamali natin? Minsan ma-pride din tayo eh. No, ayaw natin aminin na may pagkakamali rin tayo. Pangatlo, seek forgiveness humbly. Tayo na mismo yung humingi ng tawad. Alam niyo po, sa mga magulang dito, minsan gusto niyo yung anak niyo yung mag-sorry sa inyo, pero hindi rin po mali na yung mga magulang mag-sorry din kayo sa mga anak niyo kung alam niyong nagkamali kayo. Yun po ay gustong-gusto ng Diyos. So seek forgiveness humbly and then extend grace even when it's difficult. Kaya kung ang grace ang pangalan mo, lagi mong extend yung grace na yan para makasundo mo yung mga tao. So take note, reconciliation is not always easy. It requires humility and courage. Kailangan nating humingi sa Diyos ng Lord, tulungan niyo po ako na ibababa ko yung sarili ko dahil gusto kong sumunod sa iyo. Alisin niyo po sa akin yung takot dahil alam ko kapag ginawa ko to, matutuwa ka at meron kang gagawin na mas magandang bagay. Amen po ba doon? Yun po yung nais ng Diyos sa atin ngayon. Ngayon sabihin niyo sa akin, hindi mo kasi alam kung ano yung ginawa ng taong yun kaya hindi ko siya mapatawad. Di po ba may mga ganon sa atin? Ang sama ng ginawa niya sa akin. Pero tignan natin yung ginawa ni Jesus. 1 Peter 2. Ito yung example ni Jesus. Sabi niya, He who committed no sin, so si Jesus yan, nor was any deceit found in His mouth, and while being abusively insulted. Anong ginagawa kay Jesus? Iniinsulto siya, inaabuso siya. And yet, sabi niya, He did not insult in return. Instead, while suffering, He did not threaten. Minsan ganun tayo eh. Tandaan mo ito, bilog ang mundo. Bahalang araw, magdudusa ka rin. So ganun minsan tayo, di ba? We threaten. No? Pag yumaman ako, ipapakulong kita. Yung mga ganun, no? I-demand na kita. Pero hindi yun ginawa ni Jesus. So while suffering, He did not threaten, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously. So anong sinasabi nito? Kung hindi mo kayang patawarin yung tao, huwag mo siyang gantihan, huwag mo tigasan ang puso mo, kundi ipagkatiwala mo sa Lord. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Alam niyo po ba, mas matinding gumanti ang Diyos kaysa sa atin?
Kaya wag nating ilagay sa kamay natin yung paghihiganti. Ipasakop natin. Kagaya ni Jesus, pinagkatiwala sa Ama niya. Dahil alam niya, balang araw ay i-vindicate ng Diyos yung mga tayo na nagtiis kahit na may ginawang hindi maganda yung tao sa atin. So ang challenge sa atin ngayon is to overcome evil with good. Sa aming pong bahay, binago namin yan. Overcome evil with food. Di po ba pag pinakain mo, sabi ng Bible, sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Ano pa? Gawan mo siya ng mabuti. Pray for him, ipagdasal mo siya. Pag siya'y nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Pag siya'y nauuhaw, painumin mo ng lason. Ay, wala sa Bible yung lason. So, ano yung sinasabi dito? Gawan mo ng kabutihan yung tao para mawin mo yung loob niya. When we overcome evil with good, para siyang nilagyan mo ng, yung mga apoy sa kanyang ulo, hindi siya mapakali. No? Alam niyo po, yung mga tao na gumagawa ng kasamaan, sa kabila ng ginagawa natin ng kabutihan, ay mapapahiya yung mga taong yun. Kaya, wag nating gawin yung masama, kundi gawin natin kung ano yung mabuti. So pursue reconciliation. And lastly, promote life wherever we go. So yung pong utos sa atin ay hindi lang para protektahan yung buhay ng tao, kundi to promote life. Ano po ibig sabihin nun? Instead na isipin mo yung ikasasama ng tao, ang isipin mo ngayon, ano yung ikakabuti ng taong ito? So promote life. Alam natin na mapapabuti yung buhay ng tao kapag nakilala niya si Jesus. Tama o mali? Tama. So instead na pag-isipan mo siya ng masama o maghangad ka ng masama para sa tao, ang ihagad mo, ang maging wish mo para sa taong yun is, Lord, sana makakilala sa sayo. Madali bang i-pray yun? Minsan ayaw niyo ipag-pray kasi gusto niyo makaganti, di ba? Pero bahala na si Lord nagaganti. Pagkatiwala mo na sa Lord yung pagganti. Kaya nga po dito sa CCF, tinitrain tayo paano maging lifestyle yung evangelism. Kasi alam natin yung pagkakilala ng tao sa Panginoon, doon maibabalik yung image ng Diyos sa taong yon. At doon magiging maayos ang kanyang buhay. At doon makikita natin na binabago siya ng Diyos. Na mahal din pala siya ng Diyos. May halaga ang buhay niya sa Panginoon. So ito yung commandment. Do not murder. Ibig sabihin hindi lang saktan yung tao, wag mong saktan yung tao, kundi gawan mo siya ng kabutihan. Promote life instead na gumawa ka ng hindi maganda sa taong yon. So how to promote life? Speak words that build up rather than tear down. Show compassion to those who are hurting. Marami bang hurting sa panahon natin ngayon? Di po ba sa dami ng mga yung pagtaas ng presyo ng bilihin? No? Kung kami nga, ramdam namin, kagaya ko pag nagpapagas ako dati, full tank. Sagad mo pa. No? Ganun, pakisagad. Pero ngayon, 10 liters muna. 5 liters lang. Ramdam natin yung hirap. Tama po ba? Yung bilihin, nagmahalan. Tama po ba? Kayo po ba yung namimili? Naramdaman niyo ba na nagmahalan ng presyo? Mabuti pa yung presyo, nagmamahalan. May hugot, no? Ang tayo wala, no? So ano pa? Stand up for those who are weak and vulnerable. So ito yung mga mahihina, no? Ito yung mga madaling maloko, no? Also act with kindness, patience, and mercy. So pahabahin natin yung PC natin sa mga taong nakakasalamuha natin. Kaya tayo po ngayon, di ba, sa hirap ng buhay, minsan, kapag nanonood ka ng balita, tapos makikita mo doon yung mga maleta. No? Familiar po ba kayo sa maleta? Nagagalit ba kayo sa ginagawa ng mga nandoon sa
Gobyerno, sa 3 o'clock kanina, yes! Ang lakas-lakas. Pero dito parang balewala. Pero hindi ko kayo ini-encourage na magalit sa mga politiko natin. Ipagdasal natin sila na makakilala sila sa Panginoon. Bahala na ang Diyos na gumanti sa kanila. Dati pag pinag-usapan natin yung maleta, excited tayo kasi bibiyahe tayo eh. Pero ngayon pag maleta, ano yung laman? Mga basura. So ano sabi ni Paul? Romans 13 verse 10. Love does not wrong to a neighbor. Therefore, love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So anong sinasabi ni Paul? Love fulfills the law. So where love is present, ano daw po yung kasunod? Life flourish. Kung mangingibabaw yung pag-ibig, we can promote life. People will flourish. People will have peace in their hearts. People will have reconciliation with God. So ang i-promote natin yung buhay, kung paano makakilala yung tao sa Panginoon. So to summarize, do not murder is a command that calls us to honor the image of God in others. Pangalawa, to guard our hearts against hatred and anger. Pangatlo, to pursue forgiveness and reconciliation. And to become people who bring life wherever we go. So ito yung essence ng do not murder. Hindi lang sa hindi ka papatay, kundi ito yung gagawin natin. Kaya po, ano nga po yung title natin? Nawala na tayo. Do not murder, protect God, protect life. So I want to close with this story. Ito pong istorya na ito, ang pangalan po ng lalaki na ito, si Lawrence John Ripple. 70 years old na po siya. Kaya lang, lagi siyang naiinis sa kanyang asawa. So, true story po ito Sino po sa atin yung laging naiinis kayo sa inyong asawa? Minsan gusto mong layasan na yung asawa mo kasi puro na lang problema, puro na lang So sa pagsasama nila, naisip niya, sabi niya, para makaalis ako sa bahay, magnanakaw ako sa bangko. Tapos, magpapahuli ako. At kapag nahuli ako, makukulong ako. So, hindi na kami magkasama. Magandang idea yon. Sinong gustong gumawa doon? Kaya lang po, nung pumunta sa bangko, nagnakaw siya. Nung nagnakaw siya, nag-alarm na yung bangko, dumating yung mga security, talagang hindi siya umalis. Ang intention niya, hulihin ako at ikulong. So, kinuli siya. Dinala siya sa korte. Pagdating sa korte, sabi ng judge, 70 ka na pala. Hindi ka na pwedeng ikulong. So, house arrest ka na lang namin. Tindi ng parusa niya. Yung iniiwasan niya, yung pa rin ang nangyari. Minsan ganun tayo Parang, instead na magbigay tayo ng buhay sa iba, parang gusto natin na lumayo sa pagdurusa. Kaya po, sabi ni Jesus did not come only to give us commands, He came to transform our hearts. Where there is anger, He offers peace. Where there is hatred, He offers love. Where there is guilt, He offers forgiveness. In other words, ang solusyon sa ating problema sa anger, hatred, ay ang ating Panginoon because He can transform our hearts. So through Christ, we are not just restrained, we are renewed. So hindi tayo pinipigilan, kundi binabago niya tayo. The heart that once harbored resentment can become a heart that overflows with grace. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kaya tayong baguhin ng Diyos.
Kung masama ang puso mo, i-offer mo ito sa Panginoon. Jesus is expert in transforming our lives, our heart, our emotion, our mindset. Kaya niyang baguhin yan. Ibigay lang natin ito sa Kanya. Kaya po, sa pagtatapos natin, gusto ko pong iwan sa inyo ang yan. Gusto ko lang pong iwan sa inyo itong mga tanong na ito. May 3 tanong po akong gustong iwan sa inyo. Una, is there someone you need to forgive? Meron bang pinapaalala ang Diyos sa iyo na, anak, patawarin mo na si ganito? Pangalawang tanong, meron bang mga relasyon sa inyo na kailangan ng ma-restore, na kailangan ng healing? Halimbawa, sa relasyon nyo mag-asawa, sa relasyon nyo sa pamilya nyo, meron bang kailangang ayusin? Meron bang kailangang healing na gawin ng Diyos sa inyong relasyon ng pamilya? O kahit kanino mang tao? At yung pangatlong tanong, meron pa bang galit sa puso mo na gusto ng Diyos, isurrender mo na yan sa akin yan, anak? So kung naririnig niyo po ang boses ng Panginoon, kung kinakausap niya kayo ngayon, do not ignore His words. Ulitin ko po, is there someone you need to forgive? Kung pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon, Lord, tulungan niyo po ako na sana po pagkatapos ng service o bukas, tawagan ko siya, puntahan ko siya, para po mapatawad na yung taong yun. Pangalawa, meron ba kayong relasyon na kailangang ayusin? Pag uwi nyo mamaya, o ngayon kung kasama nyo, hawakan nyo yung kamay, honey, sorry. Anak, sorry. Pwede bang magkaayos na tayo? Magkaroon ng healing yung problema natin. At yung pangatlo, may dala-dala ka bang bigat sa puso mo, na galit, ang tagal mo ng kinikim-kim, na nanaapektuhan ka na, nagkakasakit ka na, ayaw mo pang patawarin, ayaw mo pang isurrender sa Panginoon. So ngayon po, pwede po ba tayong tumayo? Nais ko po na sa oras na ito, i-offer natin lahat sa Panginoon, lahat ng mga kabigatan sa ating puso. At hayaan niyo po na sa oras na ito, isuko natin ito sa Panginoon. At ipagdasal po natin. Sige po, panalangin po natin. Panginoong Diyos, alam niyo po yung aming sitwasyon, alam niyo yung nasa puso namin. Salamat po na kayo ang Diyos, na napakahaba ng iyong compassion, napakahaba ng iyong pasensya, Panginoon. Kaya po humingi kami ng tawad sa mga galit sa aming mga puso. Kung may mga tao kaming sinaktan, kung may mga tao na hanggang ngayon hindi pa ayos ang relasyon, at kung may kinikim-kim kaming galit, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa oras na ito, ma-surrender namin ito sa inyo. Palayain niyo po kami sa pagkakakulong ng mga galit na ito. Bagkus gawin niyo po kami na giver of life, that we will promote life wherever we go. Instead na saktan ang ibang tao, ay ipagdasal namin sila, mahalin namin sila, magpatawaran po kami sa isa't isa, Panginoon. Lord, linisin niyo po yung mga puso namin sa mga karumihan na ito. Nais po namin sumunod sa iyo. Nais po namin, Panginoong Yesus, na baguhin niyo po ang aming puso. Na yung mga galit sa puso namin, palitan mo ito ng kabutihan, pagmamahal, na pwede namin ialay sa aming mga mahal sa buhay at sa mga taong hindi ayos ang aming relasyon. So Lord, help your children who are here, Panginoon, na ma-overcome po itong problema namin na ito. At sa mga first time po na nakarating dito ngayon, maaring kinausap ka rin ng Diyos na, anak, ako yung nagbigay ng buhay mo. Ikaw ay nilikha ko ayon sa aking wangis. Yan ay nasira dahil sa kasalanan. Pero pwede pa yang maibalik. Mahalaga ka sa akin. At sinasabi ng Panginoon sa iyo, gusto kanyang makatagpo. Gusto kanyang ma-encounter sa buhay mo. At kilalanin mo si Jesus
bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, nais kitang makilala. Salamat po na narinig ko ngayon na mahalaga ako sa iyo. Ang buhay ko ay galing sa iyo. At ang wangis mo ang daladala ko. Kaya po sa oras na ito, tulungan niyo ako makilala kayo ng personal. Tulungan niyo po ako na ako'y lumalim sa pagkakilala sa inyo. Pagharian niyo po yung aking buhay. Kayo na po yung kumilos sa akin simula ngayon. At sa ating pong lahat, Panginoong Diyos, sa amin pong lahat na nandito, dalahin ko po na sa paglabas namin sa worship hall na ito, tulungan mo kami na mai-apply ang aming mga natutunan. Hindi lang namin ito narinig mula sa aming tainga, kundi ito ay isa sa puso namin at ito ay ilalakad po namin, ibababa namin sa mga paa namin para mailakad namin sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, thank you for being a loving, compassionate God. Mahal niyo kami. Pinakilala niyo sa amin ngayon na mahalaga kami sa iyo. Kaya gusto rin namin, Panginoon, ang buhay namin ay maipaglingkod sa inyo. Salamat po. Will you bless your people who are here and those who are watching online. Bless them mightily. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. So palakpan po natin ang Diyos and God bless you po sa ating lahat. Magandang araw CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Marty Nolan mula sa CCF Communications at kasama natin si Pastor Leo Mata para sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Magandang araw, Marty. Ayan. So, salamat po sa inyong naging mensahe tungkol sa ika-6 na commandment tungkol sa thou shall not kill. So, tingnan na natin ang mga tanong ng ating mga viewers ngayon. Sa question 1, kasalanan o masama ba ang magalit? Kailan nahahalintulad o nagiging pagpatay sa mata ng Diyos ang galit? Okay, magandang katanungan yan, no? So, yung kasalanan ba o masama ba na magalit? Normal lang na magalit kapag tayo ay nagawa ng hindi tama. Kaya lang, nagiging masama lang yan, no, kapag itinanim na natin sa ating puso yung galit. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26, sinabi niyo doon, be angry, yet do not sin. So okay lang na magalit, no? Kaya lang, sa galit mo, huwag kang magkasala. Kaya sabi niya doon, do not let the sun go down in your anger. So meaning, huwag mong patagalin yung galit para hindi sa maging kasalanan. No? Kaya lalo na mas magiging masama yan kung yan ay itatanim mo sa puso mo. So imagine mo, dala-dala mo yung galit every time na makita mo yung tao, nanggagalaiti ka sa galit. So anong sinasabi sa verse 31 ng chapter 4 ng Ephesians? Sabi niya doon, so get rid of all bitterness, no? Of all hatred, and anger. So talagang nais ng Diyos, alisin yon para hindi manatili yung kasalanan na yon sa ating puso, para hindi sa maging pagpatay sa harap ng Diyos. Ayan. Thank you, Pastor Leo. So, wag po tayong magtatanim ng galit. Para sa ating pangalawang tanong, ang pagpatay ay isang mabigat na kasalanan na hindi na maibabalik kapag nagawa na. At para sa mga biktima, mahirap tanggapin na ang kasalanang ito ay maaring mapatawad. May redemption pa ba para sa mga taong nakagawa ng pagpatay at paano po mare-redeem ang isang taong gumawa ng ganitong kasalanan? Okay, so mabigat din yung tanong na yan, no? Kung sakali na may nanonood sa atin ngayon na halimbawa ay nakapatay tayo unintentionally o kaya nakulong tayo at kalalabas lang natin, na feeling natin wala na tayong pag-asa. So sa Panginoon, mayroong pag-asa. No? Kumbaga sa kwento sa Biblia, si Cain at si Abel. Naalala niyo yon, si Cain na pinatay niya o napatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Pero nagkaroon pa rin siya ng pag-asa mula sa Diyos. Hindi naman siya on the spot ay hinusgahan siya ng Diyos dahil pumatay ka, mamamatay ka na rin. So meaning, may binibigay ang Diyos na pag-asa o redemption sa atin, na kung nakagawa man tayo ng ganong bagay, maaring gawin po natin ay lumapit ka sa Panginoon. Kadalasan kasi mas lumalayo sa Panginoon yung taong nakagawa ng kasalanan.
Pero kung lalapit tayo sa Kanya, doon magsisimula yung redemption. Oo, meron niyang consequences yung mga nagawa nating kasalanan. Kaya lang, sa Panginoon, no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasyon, kaya niyang alisin yung mga guilt sa puso natin, at kaya niyang palitan niya ng kapayapaan. Naalala ko lang isang kwento ng isang tribo na kung saan lahat ng nakakapatay ay nilalagyan nila ng ekis sa kanilang noo. No? So yun, pag may nakita kang ekis, ibig sabihin mamamatay tao yon. Pero ang ginawa po ng mga tao may ekis, instead na malungkot sila, binago nila yung kanilang reputasyon. So nagsimula silang gumawa ng kabutihan. So pagdating ng panahon, di na naalala na ang ibig sabihin ng ekis ay mga mamamatay tao, kundi ito na yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa. So may redemption, lalo na kung lumapit tayo sa Panginoon. Amen. So lumapit po tayo sa Panginoon at nasa Kanya ang pag-asa. At para sa ating huling tanong, tama po ba na hangarin natin ang kapahamakan ng kaaway kung sa ngalan naman ito ng hustisya? Very relevant yan. No? Nakakarinig tayo mga balita na parang gusto na nating sana, no, meron tayong i-wish na i-harm na yung tao dahil sa nagawa nila. Pero kung isipin natin, tayo din naman nagkasala eh. So tayo din, we deserve punishment. No? Kaya lang, ang maganda lang dito, pwede nating gawin ay ibigay natin, no, yung pagkakataon dun sa tao, no, na oo, nakagawa siya ng mali, pero sa tingin ng Diyos, every person is created in the image of God. So kung tignan mo siya ngayon sa ibang perspective, no, na kung saan hindi mo tinitignan yung kanyang nagawa, kundi tignan mo siya kung paano siya tinitignan ng Panginoon, so baka pwedeng mabago yung puso mo. Oo, pwedeng nasaktan ka sa ginawa ng tao, pero wala sa atin yung karapatan na tayo yung gumanti sa tao o maghangad ng kapahamakan sa tao. Ang Diyos na yung bahala doon. So pwede natin gawin, no? Ipagkatiwala natin, kagaya ng ginawa ni Jesus doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sinabi niya doon na he was abusively, no, insulted, pero ang ginawa niya, pinagkatiwala niya sa kanyang ama yung pagganti sa tao. So ibig sabihin, kahit mismong si Jesus, yung model niya, hindi niya nilagay sa kamay niya yung kapahamakan ng ibang tao, kundi pinagkatiwala niya sa Diyos dahil alam niya, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Mas matinding gumanti ang Diyos. Huwag na natin ilagay sa kamay natin yung paghihiganti para sa iba. Amen. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot sa ating mga katanungan for today. At ito po ang CCF Sunday Fast Track. God bless and Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay.